Kabanata 451. Masyado kayong mahina. Kahit na isa sa mga hari ng Summers family, puno pa rin ng takot ang mukha ni Victor Kirkman. Lalo na't napakalakas ni Tyr at halos walang pagsisikap na salakayin ang kanyang vilya. Nakaramdam siya ng pagkabalisa na gumagapang sa kanya. Tyr Summers, yung iniwan ng pamilya Summers. Ikaw ba yun, Tyr Summers? Sa sandaling ito, sa wakas ay nakilala ng magkapatid na Harper si Tyr. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanilang bunsong kapatid na si Luke Harper ay ipinadala upang pumatay kay Tyr. Gayunpaman, mayroong isang grupo ng malalakas na mandirigma na lihim na tumulong kay Tyr na makatakas kay Luke. Obvious naman na ang tao ay nasa ilalim ng ama ni Tyr na si Drago Summers. Ang nanguna sa grupo ay walang iba kundi si Raiden Black. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Tyr na utang niya ang kanyang buhay kay Raiden. Ito ay hindi dahil si Raiden ay nagtanggol sa kanyang ina at nasugatan sa kanyang lugar. Kung hindi lang dahil sa tulong ni Raiden, namatay na sana si Tyr sa lansangan noon. Sa sandaling ito, mahigit 10 gwardya ang nakahiga sa sahig, natalo ni Tyr. Kahit na hindi nila alam kung napatay silang lahat ni Tyr, alam nila na kahit buhay pa ang mga bantay natin, habang buhay silang Pyle. Niluwagan ni Tyr ang kanyang mga kamao at tumingin sa direksyon ni Victor at ng iba pa. Matingkad na nakangiti ang mukha niya. Kanina pa, Bearman Victor. Ang Bearman Victor ay isang palayaw na ginawa ni Tyr. Hindi ito ginawa sa mismong lugar, ngunit ibinigay na ni Tyr kay Victor ang palayaw na ito mula pa noong unang panahon. Nakaugalian na niyang tawagin siyang Bearman. Tyr, hindi ko inaasahan na pupunta ka dito. I've heard that you went overseas and have achieved a lot. Seeing you today, parang totoo, sabi ni Victor habang nakatitig kay Tyr. Madaling natalo ni Tyr ang napakaraming malalakas na manlalaban ng walang kamay, ngunit hindi pa rin nagpapanik si Victor o nakakaramdam ng takot o pag-aalala. Ito ay dahil madali lang siyang makabili ng mga bagong malalakas na manlalaban. Sa pera, makakakuha siya ng marami hanggat gusto niya. Ang Harper Brothers ay ang kanyang mga tunay na alas. Sa pananaw ni Victor, hanggat nasa kanya ang 3 Harper Brothers, walang makakapatay sa kanya. Iniskan ni Tyr ang 3 Harper Brothers at saka tumawa. Ito ay mahusay. Akala ko ngayon lang kita mapapatay. Hindi ko inaasahan na mapapatay ko rin ang Harper Brothers. Ito ay talagang mahusay. Mayroon kang ilang mga tao na sama-sama sa iyo sa kamatayan. Sa ganitong paraan, hindi ka mag-iisa sa impyerno. Nagalit si Tyr kay Victor. Pinagalitan niya si Tyr, Tyr Summers, maswerte ka 10 taon na ang nakakaraan na nakaligtas ka. Ngayon ang aking maswerteng araw. Lumapit ka sa akin para lang patayin kita. I couldn't kill you 10 years ago. 10 taon ko na itong pinag-iisipan. Simula nang dumating ka, pwede ka nang umalis sa buhay mo dito. Gusto mo akong patayin. Wala kang kapangyarihan. Naglakad na si Tyr nang matapos siyang magsalita. Dahil ang mga bagay ay tumaas hanggang sa puntong ito, wala nang masasabi pa. Malinaw ang layunin ni Tyr ngayon. Papatayin niya ang isa sa mga hari sa pamilya Summers para mabigla ang mga elder ng pamilya at ang iba pang mga tao. Gusto niyang malaman nila, hindi pushover si Tyr Summers. Ang matandang ito ay patuloy na nagpadala sa magigiting na general upang patayin ako, mabuti, sisirain ko ang isa sa iyong mga hari. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pa ring guluhin ako. Agad na sumugod si Luke papunta kay Tyr. Siya ay mabilis. Sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa harapan ni Tyr. Hindi man lang naisip ni Kaiser at Tyrone na sumali sa kahit na nagawa ni Tyr na mag-isang talunin ang maraming malalakas na manlalaban na ito, sa mata ng Harper Brothers, isa lang siyang insekto. Ang Harper Brothers ay malakas at agresibo. Kwalipikado silang maging malakas na manlalaban. Hindi mahalaga kung si Kaiser o Tyrone, o kahit na si Victor, ang kanilang ugali ay tatapakan ni Tyr. Nang sumugod si Luke patungo kay Tyr, hindi man lang nakatatlong galaw si Tyr bago niya ito natalo. Isang suntok lang ang ginawa ni Tyr. Ang nakakatakot ay kahit na hindi gaanong hitsura ang suntok, ang lakas ay nakakagulat na malakas. Lumipad si Luke ng mahigit 7 metro ang layo mula sa suntok ni Tyr. Habang nasa ere si Luke, nagsimula na siyang magdere ng dugo. Pagkatapos ay nahulog siya sa malapit na swimming pool. Biglang nagkaroon ng napakalaking splash sa swimming pool, nang tumama sa tubig, ang tubig ay tinina ng dugo. Hindi na nakalabas si Luke sa swimming pool dahil patay na siya. Agad na naging madilim at makulimlim ang kapaligiran. Isang malamig na hangin ang umihip. Kuya!
Agad namang sumugod sina Kaiser at Tyrone patungo sa swimming pool. Nakita nila ang katawan ng kanilang kapatid na lumulutang sa tubig, hindi humihinga. Napalingon silang dalawa, namumula ang mga mata at puno ng bloodlust. "Dear Summers, babaliin namin ang mga buto mo ngayon." Sabay na tumakbo ang dalawa papunta kay Tyr. Halos kasing bilis nila si Raydan. Bang! 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 Pumutok ang malalakas na tunog ng mga kamao sa lugar. Ang Harker Brothers ay ipinanganak at lumaking magkasama. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban at pakikipagtulungan ay napakahusay. Kahit patay na si Locke, kaya pa rin ni Kaiser at Tyrone na magtulungan at gumawa ng mga combo ng perpekto. Pareho silang lumalaban, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng higit sa 3 beses. Ito ang espesyal na kapangyarihan na mayroon sila bilang magkaparehong triplets. Nagkaroon sila ng unbreakable bond. Kung sila ay sasali sa anumang dual sports tournaments, tiyak na mananalo sila sa tournament na may gintong medalya. Kahit na malakas ang Harker Brothers, bago si Tyr, sila ay nothing ngunit mahina. Mula sa sandaling bumalik si Tyr sa Celestial Empire, hindi siya gaanong lumaban. Gayunpaman, sa bawat oras na lumaban siya sa isang malakas na tier fighter, hindi niya kailangang gumawa ng higit sa 3 galaw upang talunin sila. Parang 3 galaw lang ang kailangan ni Tyr para matapos. Boom! Isang malakas na tunog ang tumago sa kalangitan sa gabi. Nabasag ng napakalaking lakas ni Tyr ang combo ni Kaiser at Tyrone. Hinawakan niya ang kanilang mga palso at inihagi sa lupa, matigas. Nagbitak ang lupa mula sa fling ni Tyr. Si Tyrone ay nasa lupa, patuloy na dumudura ng dugo. Masyado kayong mahina. Kabanata 452. Draco Summers. Tinapakan ni Tyr Summers ang likod ni Tyrone Harker. Nagkaroon ng malakas na kaluskos, at nagkapira-piraso ang gulugad ni Tyrone. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tyrone na sumigaw. Nabigo lang ang katawan niya sa sakit. Ikalawang kapatid. Umungol si Kaiser, nanginginig ang katawan. Tumawa si Tyr at sinabing, "Huwag kang masyadong mabalisa. Susundan mo rin ang iyong mga kapatid. Noong pinalayas ako sa pamilyang Summers at humabol kayo, marami kayong ginawa para subukang patayin ako. Dahil nakaligtas ako at nabubuhay pa ako, kailangan kong gantihan kayo dahil hindi mo ako pinatay ng maayos," sabi ni Tyr habang lumalapit kay Kaiser. Si Kaiser ay nagkaroon na ng mga bali ng buto mula sa mga pag-atake ni Tyr. Sa gitna ng gulat ay binato niya ng suntok si Tyr. Inaasahan na ni Tyr ang suntok at naghagis na siya ng suntok bago niya ginawa. Kasing bilis ng bala ang suntok ni Tyr. Sa isang iglap, sinuntok niya si Kaiser sa dibdib ng mahigit 10 beses. Isang malakas at basag ng buto ang maririnig sa bawat suntok. Nang tumigil si Tyr sa pagsuntok, tumayo si Kaiser na duguan ang katawan. Ang kanyang dibdib ay may malaking pulang bahagi ng dugo. Tinuntok na ni Tyr ang dibdib ni Kaiser hanggang sa sumabog ito. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Hindi makapag-react si Victor Kirkman sa oras. Kamamatay lang ba ng 3 niyang alas? Pinanatili ni Tyr ang kanyang mga kamao na duguan. Pagkatapos ay naglabas siya ng panyo at pinunasan ang dugo sa kanyang mga kamao. Kalmado siyang naglakad patungo kay Victor. "I bet hindi mo inaasahan ito, Bearman. Nabigo kang patayin ako, ngunit ngayon ay bigla akong naging ganito kalakas at bumalik para sa paghihiganti. Pinarusahan ng nanay ko ang anak mo dahil nakakasakit at nakakadiri ang ginawa niya. Kinahasa niya ang isang babae at pinatay ang pamilya nito sa harap niya. Ang iyong anak ay karapat-dapat na mamatay. Ang aking ina ay isang verdugo lamang. Dapat mong pasalamatan ang aking ina sa pagbibigay sa kanya ng malinis na kamatayan, ngunit sa halip, kinasusuklaman mo siya. Hindi mo lang siya kinasusuklaman. Tinubukan mong maghayganti at patayin ako. Wala akong kinalaman sa galit mo sa kanya. Kung hindi ka nagpadala ng mga taong pumatay sa akin 10 taon na ang nakalilipas, hindi ako pupunta para sa iyo ngayon." Nang matapos magsalita si Tyr ay agad siyang pumunta sa harapan ni Victor at hinawakan ang leeg nito. Si Victor ay isang malakas na manlalaban, ngunit hindi siya kasing lakas ng Harker Brothers. Ang Harker Brothers ay natalo ni Tyr sa loob ng ilang segundo, si Victor ay walang paraan para lumaban. "Bearman, nagsisisi ka na ba ngayon?" Tanong ni Tyr habang pinipisil ang leeg, dahan-daang naglapat ng lakas. Ayaw ni Tyr na mabilis siyang mamatay. Gusto niyang mamatay siya sa sakit at paghihirap ng dahan-dahan. "Tyr Summers, kahit napatayin mo ako, hindi ito makakaapekto sa posisyon ng pamilya Summers.
Kahit na isa ako sa mga hari sa pamilya Summers, ang totoong tatlong hari ng pamilya Summers ay ang tatlong tao na sumusuporta sa pamilya Summers sa Timog. Kahit na namatay ako ngayon, magkakaroon ng bagong hari. Alam ko. Nagpatuloy si Tyr ng lakas at sinabing, ngayon, naparito ako para patayin ka dahil sa isang personal na sama ng loob. Chairman Victor, hindi mo ako nagawang patayin noon, kaya ngayon ay papatayin kita. Ito ay patas lamang. Basag. Ang isa sa tatlong hari ng pamilya Summer ay namatay sa mga kamay ni Tyr. Kinaumagahan, sa pamilyang Summers. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nakatayo sa bakuran. Siya ay may makapal na kilay, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kahit matanda na siya, mukha pa rin siyang bata. Naglabas siya ng malakas at heroic na aura. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Summers, ang ama ni Tyr na si Draco Summers. Sa likod ni Draco ay isang maputlang mukhang Raiden Black, nakaupo sa isang wheelchair. Mukha siyang sobrang mahina at mahina. Parang wala pa siyang lakas para magsalita. Sobrang lalim ng saksak na ginawa ni Raiden sa sarili. Kung ordinaryong tao lang, namatay na sila. Nakaligtas si Raiden. Sa kalagayan niya ngayon, hindi na siya dapat bumaba sa kama. Gayunpaman, pinatulak pa rin siya ni Kama Itachi sa wheelchair para hanapin si Draco. Hindi mo na kailangang sumama. Maaari na lang sana akong bumisita sa iyo. Tumingin si Draco kay Raiden. Sumakit ang puso niya. Nakasama niya si Raiden ng maraming taon. Nagbahagi sila ng isang bono na lampas sa isang relasyon sa trabaho. Parang magkapatid sila. Mahinang sabi ni Raiden, I am fine. Sorry master, hindi ko nadala si Tyr. Bahagyang ngumiti si Draco, hindi niya kailangan na magpaliwanag si Raiden, at nahulaan na niya ang nangyari. Yung bata, lumaki ba siya ng maayos? Hindi na nagtanong si Draco tungkol sa mga detalye ng laban ni Raiden at Tyr. Iniba niya ang topic. Dahan-daang tumango si Raiden at sinabing, yeah, he grew up fine. Not only that, he is super strong. I am no match for him. Talaga. Tumingin si Draco kay Raiden, within 10 years, he has managed to defeat you. Kami, ang pamilyang Summers, ay sumuporta sa pamilya Quintes, lalo na sa pagtulong mo sa kanila. Gayunpaman, kaya niyang talunin ang pamilya Quintes ng ganoon kabilis. Sumagot si Raiden, Guro, ang pangatlong young master ay isang dragon. To be honest, kung hindi dahil sa ginawa kong saksak kapalit ng ginang, hindi ako ililigtas ni Tyr. Talaga. Umunat ang noo ni Draco. Raiden, wala kang kailangang itago sa akin. Just tell me the truth. Tinadya mo bang hayaang kunin ni Tyr ang pamilya Quintes? At ang saksak mo, hindi kay Tyr, kundi sinaksak mo ang sarili mo. Tama ba ako? Umunat ang noo ni Raiden. For a second, gusto niyang aminin. Sa huli, umiling lang si Raiden at sinabing, Guro, hindi ako ganoon. Ito ay isang gawain na iniatas mo sa akin. Hindi ko ito tatanggapin ng kalahating puso at buhay. I had done my best, pero minamaliit ko ang pangatlong young master kaya natalo ako sa kanya. Tumangging bumalik ang ikatlong young master, kaya wala itong pinagkaiba kahit gaano pa karaming tao ang ipadala natin. Minamaliit ng pamilya Summers ang ikatlong young master. Kabanata 453. Gladys Dawson. Talaga. May bakas ng pananabik ang mga mata ni Draco Summers. Gayunpaman, ang pananabik na ito ay mabilis na nawala, at ang kanyang mukha ay tila malungkot. Siya at si Tyr Summers ay magulang at anak, ngunit tila sila ay magkaaway na gustong patayin ang isa't isa. Matapos marinig ang ulat ni Raiden, huminga ng malalim si Draco at naglakad palabas ng bakuran. Isang matandang babae, na nakasuot ng berdeng blusa na may jade necklace sa kanyang leeg na ipinare sa isang jade bracelet na may hawak na tungkod, ay matagal nang nakatayo doon. Ang matandang babae na ito ay walang iba kundi si Gladys Dawson, ang lola ni Tyr, at ang matanda sa Summers family. Ang taong may pinakamaraming awtoridad sa pamilya Summers. Tinadya ni Draco na tanungin si Raiden ang mga tanong na iyon kanina, habang si Raiden naman ay sinasadyang sumagot ng ganoon. Ang layunin nila ay papaniwalan si Gladys, na nakatayo sa labas, na hindi sinasadya ni Raiden na manalo si Tyr. Gayunpaman, hindi madaling nalinlang ang matanda sa pamilyang Summers. Hindi siya pipi. Maraming bagay ang maaaring imbestigahan. It was just a matter of kung payag ba ang isa. Raiden, hindi ako naniniwala kahit isang bagay sa sinabi mo kanina.
Pumasok si Gladys sa bakuran kasama ang maraming tagasunod. Naglabas siya ng malakas na aura tulad ng isang nag-aabuloy na Empress Dowager. Agad namang yumuko si Draco. Pagbati, inay. Tinubukan ni Raiden na bumangon mula sa wheelchair para yumukod sa kanya, ngunit napakahina niya para gawin iyon. Hindi siya makatayo kahit anong pilit niya. No need to get up, mahinang sabi ni Gladys. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, Raiden, isa ka sa magigiting na general ng pamilyang Summers. Hindi ka ordinaryong mandirigma. Nagplano na kami at nagayos bilang paghahanda sa pag-atake ni Tyr sa pamilya Quintes. Hindi ako naniniwala na maaaring maging ganoon kalakas si Tyr para matalo kanya sa ganoong kaikling panahon. Hinayaan mo pa siyang kunin ang lahat ng investments natin. Tinabi ni Gladys ang pangalan ni Tyr na parang sinasabi niya ang pangalan ng isang kaaway na gusto niyang patayin at hindi bilang kanyang apo. Mabilis na sinabi ni Raiden, Elder, wala akong silbi. Please punish me. Ikaw talaga, walang kwenta. Biglang nagalit si Gladys. Itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay at ibinaba iyon sa katawan ni Raiden. Nang hihina si Raiden, naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Si Draco, na nakatayo sa malapit, ay mabilis na sumugod kay Raiden at pinrotektahan siya. Ina, naniniwala akong hindi sinasadyang pakawalan ni Raiden si Tyr. Huwag mo siyang sisihin dito. Ahaha, isa ka pa. Malakas na sigaw ni Gladys. Ibinato niya ang kanyang tungkod kay Draco. Draco Summers, ang anak mo, si Kirin Summers, ay may sakit. Kailangan niya ng bone marrow ni Tyr. Gusto ko lang i-donate niya ang bone marrow niya, hindi ang buhay niya. Bakit hindi siya tumulong? Kirin is his blood-related younger brother. Kung narinig ni Tyr ang sinabi ni Gladys, tatawa na sana siya hanggang sa pumutok ang tiyan niya. Anong pinagsasabi ni Gladys? Bigla ba niyang naisip si Tyr bilang kapamilya? Pamilya. Ilang taon na ang nakalilipas, naniwala siya sa ilang chismis at pinalaya si Tyr sa bahay. Bakit wala siyang sinabi tungkol sa pamilya noon? Siguradong makasarili itong matandang babae. Ina, bilang isang martial artist, mas mahalaga ang bone marrow kaysa sa buhay ng isang tao. Ano ka ba? Nanginginig sa galit si Gladys. Kahit na maging baldado si Tyr, kung maibibigay niya ang bone marrow niya para iligtas si Kirin, it would be his glory. Ito ang tungkulin niya na dapat niyang gampanan para sa akin. Sulit na maging lumpo si Tyr sa buhay ni Kirin. Sa sandaling ito, hindi na ito pinakinggan ni Draco at sinabing, Ina, apo mo rin si Tyr. Wala akong apo na katulad niya. Kumpara kay Kirin, wala lang siya, sabi ni Gladys habang nakatingin kay Raiden, Raiden, nawala lahat ng precious assets namin kay Tyr, hindi kita sinisisi. Gayunpaman, hindi ako naniniwalang matatalo ka ni Tyr. Hindi maaaring maging ganito kalakas ang basurang iyon. So, Raiden, binaygo mo ako. Hindi kita hahayaang mabuhay. Natarante si Draco at sinabing, Ina, hindi kailangang mamatay ni Raiden. Patawarin mo sana siya. Tumahimik ka. Pilit na tumingin si Gladys kay Draco at sinabing, Don't you think that I didn't know? Ginawa ito ni Raiden sa iyong suporta, kaya, para sa insidenteng ito, ikaw ay mapaparusahan din. Draco Summers, huwag mong isipin na dahil lang sa ikaw ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Summers ay maaari kang makatakas kahit ano. Nagalit si Draco, gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipagtalo kay Gladys, ngunit mabilis na sinabi ni Raiden, Elder, tinatanggap ko ang kamatayan bilang aking parusa. Gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa guro. Huwag mo siyang sisihin. Raiden. Ikaw. Saglit na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Draco. 19 na taon na ang nakalipas, hindi niya kayang protektahan ang babaeng pinakamamahal niya. 18 taon na ang nakalilipas, wala siyang pagpipilian sa kanyang pangalawang kasal. 10 taon na ang nakalilipas, hindi niya maprotektahan ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngayon, hindi niya maprotektahan ang kanyang pinakatapat na nasasakupan. Siya lamang ang pinuno ng Summers family. Sa totoo lang, wala siyang kapangyarihan at walang pag-asa. Someone, utos ni Gladys, isang dalubhasang mandirigma ng pamilyang Summer ang pumasok. Patayin si Raiden. Oo. Ang ekspertong manlalaban na ito ay naglakad patungo kay Raiden at si Kama Itachi sa likod ni Raiden na gustong pigilan siya, ngunit pinigilan siya ni Raiden. Pagkatapos ay ipinikit ni Raiden ang kanyang mga mata habang pinulupot ng manlalaban ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg.
Bago pa man maputol ng manlalaban ang leeg ni Raiden, isang katulong ang sumugod sa bakuran. Hawak ng alipin ang isang malaking metal na kahon sa kanyang kamay, at sa ibabaw ng kahon ay isang sulat. Elder, may dumating para ihatid itong kahon at liham na nagsasabing para ito sa iyo. Sabi ng nagpadala nito, Tyr Summers daw ang pangalan. Kabanata 454. Pinatay ko ang isa sa iyong mga hari bilang babala. Nagulat ang lahat. Hindi nila maiwasang lumingon sa metal box na nasa kamay ng katulong. Ano ka ba, bakit mo dinala dito? What if it was a bomb? Umakyat ang isang babaeng katulong na nakatayo sa tabi ni Gladys at sinampal ang mukha ng isa pang katulong at pinagalitan. Dahil pakiramdam ng pamilyang Summers na isa pa rin itong sinaunang maharlikang pamilya, si Gladys ang may pinakamataas na awtoridad at kapangyarihan ng pamilya. Kaya, kahit na ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod ay kumilos ng nakapag-iisa, hanggat hindi ito isang taong nauugnay sa pamilyang Summers, magagawa niya ang anumang gusto niya. Walang gagawin ng ibang katulong sa mga katulong ni Gladys. Nagalit ang katulong na may hawak ng kahon dahil sa sampal, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan. Mabilis siyang sumagot, nascan ko na ang box. Walang metal na bagay sa loob. Hindi ito bomba. Dalhin mo. Utos ng katulong ni Gladys, hindi naglakas loob na sumuwi ang ibang utusan. Agad niyang pinasa ang kahon. Buksan mo, monotonous na sabi ni Gladys. Pagkatapos ay sinabi niya, nang mapanukso, nagtataka ako, anong regalo ang ipapadala niya sa akin. Hindi maalis ni Draco at Raiden ang kanilang mga mata sa kahon. Puno ng mga tanong ang kanilang mga ulo, sa wakas ay nais ni Tyr na puntiryahin ang pamilyang Summers. Sa sandaling ito, nakaramdam si Draco ng kirot sa kanyang puso. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang namimiss niya ang kanyang anak. Gayunpaman, malinaw niyang alam, masyado siyang walang pag-asa sa oras na iyon. Kaya dapat patayin siya ni Tyr at huwag na siyang isiping ama. Sa sandaling ito, sumigaw ang katulong na nagbukas ng kahon. Siguro masyado siyang nabigla. Ibinagsak niya ang metal na kahon sa sahig. Pagkatapos, isang ulo ang gamulong palabas ng kahon. Victor Kirkman. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat. Isa ito sa mga hari mula sa Summer family na si Victor Kirkman. Paano naging posible, paano siya napatay? Dapat si Tyr yun. Siguradong pinatay siya ni Tyr Summers. Halos lahat ay ganoon ang nasa isip nila ngunit ayaw nilang maniwala. Hari iyon sa pamilya Summers, napakakapangyarihan niya sa Drawford Province. Imposibleng mapatay siya ni Tyr. Ito ay nakakatakot, masyadong nakakatakot. Bring me the letter, sabi ni Gladys sabay kuha ng sulat sa kamay ng katulong. Pagkatapos ay pinunit niya ang selyo. Magulo ang sulat kamay. She could tell, sulat kamay iyon ni Tyr. Iyon ay dahil tinuruan ni Gladys si Tyr kung paano magsulat noong bata pa siya. Noon, siya pa rin ang kanyang magalang na lola. Kahit makalipas ang halos 20 taon, hindi naman gaanong nagbago ang sulat kamay ni Tyr. Matanda, gusto mo pa bang ibigay ko ang bone marrow ko sa anak ng tuso na iyon? Mangarap ka. Hindi ko pinatay si Raiden dahil nasaksak siya ng kutsilyo bilang kapalit ng aking ina. Hinayaan ko siyang mabuhay dahil doon. Gayunpaman, hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Patuloy kang nagpapadala ng mga tao para mangistorbo sa akin. Ngayon, pinatay ko ang isa sa iyong mga hari bilang babala. Napatay ko lang ang isa sa iyong mga hari ngayon. Madali mong maibabalik ang isang bago. Gayunpaman, kung muli mo akong pukawin, sisirain ko ang bawat isa sa iyong mga tao. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari mo akong subukan. Mula kay Tyr Summers. Matapos basahin ang sulat, naramdaman ni Gladys na kumukulo ang dugo niya sa galit. Nanginginig ang buong katawan niya. How dare he try to threaten me? I am his grandmother. Galit na galit ako, nakakadismaya ito. Napuno ng boses ni Gladys ang buong bakuran, galit na sumisigaw. Nakatayo doon si Draco at ang iba pa, gulat na gulat. Talagang pinatay ni Tyr si Victor Kirkman. Paano niya ito nagawa? Maraming bantay si Victor. May mga armas pa sila. Mayroong kahit na ang Harker Brothers na nagpoprotekta sa kanya. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay ganap na imposible na makapasok sa kanyang vilya. Sa buong pamilya ng Summers, ang taong nagbabantay sa matanda lamang ang maaaring mahuli ito. Wala pang 30 taong gulang si Tyr, pero ka-level na niya ang bantay ng matanda. Imposible iyon. Napasinghap ng mariin si Raiden na nasa wheelchair.
Alam niyang ipinadala ni Tyr ang sulat at ulo ni Victor para iligtas siya. Ngayon, nakatakas siya sa kamatayan. Agad na sinabi ni Draco, "Ina, pati si Victor ay namatay sa kamay ni Tyr. Sa tingin mo ba walang kwenta si Tyr? Kung hindi man lang matalo ni Victor Kirkman si Tyr, paanong magiging kalaban niya si Raiden?" Gumuso si Gladys, saka tumingin sa taong nagdala ng sulat at sinabing, "Sigurado ka bang si Tyr Summers ang nagpadala?" Sumagot kaagad ang taong iyon, "Isa itong delivery boy. May nagbigay daw sa kanya ng $1,000 para ihatid ito sa pamilya Summers at ipasa ang mensahe na binibigyan ni Tyr Summers ng regalo ang matanda. Dapat nasa norte pa siya." Umungol si Gladys, "Ipaalam sa lahat, gamitin ang lahat ng mapagkukunan na mayroon ang pamilyang Summers at itigil ang lahat ng iba pang proyekto. Ibalik siya dito." Galit na umalis si Gladys nang matapos siyang magsalita. Hindi na niya tinanong si Raiden. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Draco. Pagkatapos ay bumaling siya kay Raiden at sinabing, "Lumipas na ang insidenteng ito. Tiyak na matalino ang batang iyon, gamit ang pamamaraang ito para tulungan ka." Gayunpaman, talagang pinatay niya si Victor. Ang isa sa mga hari sa pamilya Summers ay pinatay, ngunit si Draco ay hindi nakakaramdam ng anumang kalungkutan o galit. Sa totoo lang, masaya siya. Napakaraming tao sa pamilyang Summers. Lahat ay nakikipaglaban para sa mas mataas na posisyon. Si Victor Kirkman ay wala sa ilalim ni Draco. Isa pa, dahil sa insidente sa pagitan ni na Victor at ng ina ni Tyr, natuwa si Darko na tuluyan na itong namatay. Gayunpaman, ang kaligayahan ay panandalian. Kahit namatay na si Victor, marami pa ring vassal mula sa Drawford Province na nabubuhay pa. Ang matanda ay maaaring pumili ng isang bagong hari na hahalili sa lugar ni Victor anumang oras. Pagkatapos ay sinabi ni Raiden, "Master, nasabi ko na ito dati." Ang pangatlong Young Master ay isang dragon. Kalimutan na niya ang pagpatay niya kay Victor. Gaya nga ng sabi niya, kung gusto niyang sirain lahat ng mga basalyo namin, magagawa niya. Hindi siya nambobola. May kapangyarihan siyang gawin iyon. Kabanata 455. Magleyag. Biglang natarante si Draco Summers. Bigla siyang nag-isip ng maraming bagay. Napakalupit na tao ni Tyr. Anak niya ba talaga iyon? Ano ang naranasan niya sa nakalipas na 10 taon upang maging ganito? Ang mag-ama ay magkikita rin balang araw. Kapag nagkita sila, ano kaya ang mangyayari? Noon pa man ay umaasa si Draco na muling makasama si Tyr. 10 taon na siyang naghintay. Gayunpaman, nagkaroon siya ng takot na makilala si Tyr dahil malaki ang utang niya kay Tyr. "Raiden, naniniwala ka bang pinatay ni Tyr si Victor ng mag-isa?" Sandaling pinag-isipan ni Raiden ang tanong na ito. Makakaisip siya ng sagot. Maliban na lang kung umabot si Tyr sa level na kapantay ng bantay ng matanda. Pero wala pa siyang 30 taong gulang. So, hindi ka rin naniniwala. Umiling si Raiden at sinabing, "Hindi ko masabi." Haha. Tumawa si Draco. Parang tinanggap na niya lahat, yung batang yun, kahit anong mangyari, apo pa rin siya ni King Summers. Sige, gawin natin ito. Naglakad si Draco patungo kay Raiden at itinulak ang kanyang wheelchair, umalis sa bakuran. No matter what, Tyr saved your life. Gladys wanted to use this as an excuse to kill you, pero dahil nagpaliwanag na si Tyr, wala na siyang dahilan para patayin ka pa. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat mula ngayon. Alam ko, Master. Huminga ng malalim si Raiden. Siguro dahil sa mga sugat na naubo siya ng 2 beses. Ang pag-ubo ay muling nagbukas ng kanyang mga sugat. May lumabas na dugo sa bibig niya. Ingat! Nag-aalala si Draco sa mga pinsala ni Raiden. Kung titignan, siguradong hindi makakatulong si Raiden. Walang gaanong tao sa pamilya Summers ngayon na susunod kay Draco ng matapat. Ayos lang ako, guro. Ang sugat na ito ay wala. Agad na hinayaan ni Draco si Kama Itachi na itulak ang wheelchair ni Raiden para malagyan ng tagpi ang kanyang mga sugat habang naglalakad siya pabalik sa bakuran. Sa bakuran ay isang puno ng willow. Ang punong ito ay itinanim niya at ng kanyang mapagmahal na asawa, kasama ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngayon, ipinatong ng puno ang kanyang mga kamay sa mga puno ang kanyang maringal na aura na umaagos mula sa kanya. Ahaha! Tumawa si Draco na parang nasisiraan. Habang tumatawa siya ay lalong namumula ang kanyang mga mata. At the same time, dahil sa utos ni Gladys, hinahanap ng buong lungsod si Tyr.
Kasabay nito, sa Hilaga, nais ng ibang mga pamilya na purihin ang pamilyang Summers. Nagpadala sila ng maraming malalakas na manlalaban upang hanapin si Tyr. Gayunpaman, paano mahuhuli ng mga taong ito si Tyr kung nakabalik na siya sa Con City? Tiningnan ni Tyr ang oras ng pagbaba niya ng eroplano. Bandang 3:00 na ng hapon. Nagrente siya ng kotse at agad na nagmaneho papunta sa kindergarten ni Blair. Sa sandaling ito, kalalabas lang ni Blair sa paaralan. Si Helen ay naghihintay kay Blair sa labas ng school ay nagulat nang makita niya si Tyr. Tyr, bakit ka nandito? Akala ko ba may gagawin ka? Nakangiting sabi ni Tyr, Ma, tapos na po ako sa mga dapat kong gawin. Nagkataon na tapos na si Blair sa school, kaya pumunta ako para sunduin siya. Okay. Tumango si Helen at sinabing, Tyr, please don't think I'm nagging. Alam kong busy kayo ni Winifred, but please find some time to spend with Blair. She is almost 6 this year. She is quite aware of things happening around her now. If you guys not spend time with her, she would feel distance from her parents. Ang mga batang hindi pinalaki ng maayos ng mga magulang ay madaling maging rebelde. Kayo ni Winifred ay dapat maglaan ng mas maraming oras kay Blair. Hindi ito ang unang beses na may nagsabi nito kina Tyr at Winifred. Nakonsensya si Tyr at sinabing, Ma, papansinin ko na yan simula ngayon. I will try my best to spend as much time as I can with Blair. Natutuwa akong kinuha mo ito ng maayos. Sa sandaling ito, bumukas ang gate ng paaralan. Lumabas ng gate si Blair. Lola. Naglakad si Blair papunta kay Helen. Napansin niya tuloy si Tyr. Oh, Daddy andito ka na pala. Nagulat si Blair kay Tyr. Umiti si Tyr at sumagot, I came to pick you up. Kinuha ni Tyr ang school bag ni Blair. Blair, magaling ka ba sa klase? Naintindihan mo ba ang itinuturo ng mga guro? Umiling si Blair at sinabing, walang itinuro sa amin ang guro ngayon, ngunit tinuruan niya tayo ng kanta. Gusto ni Blair ang kanta. Umiti si Tyr at sinabing, can Blair sing the song for Daddy? Okay. Nagkunwaring adult si Blair, tumahimik, at pagkatapos ay sinabing, Daddy, ang tawag sa kantang ito, is Set Sail. Tinala ako ng aking ama sa langit. Lagi sa tabi ko. Ang aking ina ay nagtanim ng isang panaginip sa aking puso. At namumukadkad ang masasayang bulaklak. Paglalayag, paglalayag. Napanood ako ng araw sa paglaki. Hinawakan ng aking ama ang aking mga pangarap. Paglalayag, paglalayag. Ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag na humahantong sa daan. Ang ngiti ng aking ina ay nagbigay sa akin ng mga pakpak upang lumipad. Naglalayag, tumulak. Masayang umawit si Blair. Maganda ang boses niya at masarap sa pandinig. Ang mga bata ay kumakanta lamang ayon sa himig, ngunit si Tyr ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso sa pakikinig sa kanta. Niyakap niya ng mahigpit si Blair at hinalikan sa pisngi, Blair, ang ganda ng pagkanta mo. Salamat sa papuri mo, Daddy. Masaya si Blair. She was cheering in his arms. Hindi niya maintindihan ang kalagayan ngayon ni Tyr. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, dahan-daang lumalaki si Blair. Siguro kapag tumanda na siya, maiintindihan na niya ang mga nangyayari ngayon. Bigla namang natakot at nag-alala si Tyr. Ayaw niyang lumaki si Blair. Siya pa rin kaya ang magiging anak na babae kapag siya ay lumaki, o magiging maasim ang kanilang relasyon. Katulad ng relasyon nila ng kanyang ama na si Draco. Kabanata 456. Ang Canentine Mansion sa Kanlurang Suez. Samantala, sa Canentine Mansion mula sa West Suez. Napakaganda ng estilo ng arkitektura ng mukhang Antigone Manor, kung saan ang disenyo nito ay may malaking pagkakahawig sa sinaunang tirahan ng mga aristokrata. Ang tarangkahan ng asyenda ay lalong maringal. Isang napakalaking gintong plaka ang nakasabit sa gitna ng tarangkahan. Ilang salita ang nakasulat dito Canentine Mansion. Ang mga titik ay isinulat ng matapang at masiglang mga hagod. Sa tabi ng mga titik ay isang selyo. Nakaukit ito ng sagisag ng emperador. Ang selyo ay halos kumakatawan sa plaque ay isang parangal na ipinagkaloob ng emperador. Ang Canentine Mansion ng West Suez ay may mahaba at masaganang kasaysayan. Dati itong pag-aari ni Baxter Watt na isang tanyag na scholar noong panahon ng Victoria. Sa katunayan, ang mansyon ay naipasa sa loob ng daan-daang taon sa West Suez. Ito ay pag-aari ng pinakamalaking maharlikang pamilya sa Kanlurang Suez at ang unang antas ng maharlikang pamilya sa Timog.
Ang pamilyang Quintes mula sa Astral Province ay naghahangad na maging first-tier gentry. Gayunpaman, hindi sila maihahambing sa Canentine Mansion, kapwa sa term ng lakas, pamana, at katayuan sa Timog. May malaking training square sa loob ng mansyon. Isang labanan ang nagaganap sa plaza sa ngayon. 4 na matipunong lalaki ang naghubad ng kanilang pangitaas. Nakatayo sila sa lahat ng 4 na sulok ng parisukat, tulad ng 4 na Diyos ng pintuang daan ng langit. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 50 taon ang sumakop sa gitnang lugar. Ang lalaki ay walang iba kundi si Luis Quintes. Kanina, si Luis ay binugbog hanggang mamatay ni Raiden Black. Pagkatapos ay inilibing ng pamilya Quintes ang kanyang katawan sa gitna ng kawalan. Si Dixon Watt ang naghukay sa kanya mula sa kanyang libingan. Bakit nasa Canentine Mansion si Luis ngayon? Simple lang ang sagot, dahil si Dixon ang young master ng Canentine Mansion. Kilala siya bilang Little Scholar ng West Suez. Hindi katakataka nang inayos ni Carson York si Connie York na makipag-blind date kay Dixon dati, nag-alala siya na baka wala sa Dixon League ang kanyang anak. Ipinahihiwatig lamang ni Carson na si Dixon ay napaka-impluwensyal sa kanlurang Suez. Ngayon, tila may katotohanan ang mga salita ni Carson dahil ang Canentine Manor ay ang first-tier gentry at prestihiyosong pamilya ng Timog. Ang pamilya York ng Riverdale Province ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kumpara sa Watt Farm Miley. Ang mga pamamaraan at paggamot ni Dixon upang pagalingin si Luis ay hindi alam, ngunit malinaw na si Luis ay naalagaan muli sa kalusugan. Ilang araw na ang nakalilipas, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Raiden, ngunit si Luis ay mukhang maayos na ngayon. Ang Canentine Manor ay itinatag ni Baxter Watt, at ito ay ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Sa makatuwid, ang pamilyang Watt ay itinuturing na isang medyo matandang pamilya. Karaniwan para sa gayong pamilya na magbahagi ng isang malakas na ugnayan sa korte ng imperial. Karaniwan para sa pamilya na malaman ang ilang matagal nang nawawalang paraan ng pagpapagaling. Ang mga mata ng 4 na lalaki ay lahat kay Luis, na nakatayo sa gitna. Tinimulan nilang patibayin ang kanilang lakas. Ang kanilang mga kalamnan ay nagsimulang umbok. Bawat pulgada ng kanilang katawan ay puno ng lakas ng pagsabog. Nagsimula na, may sumigaw sa gilid. Sabay-sabay na tumalo ng 4 na malalaking lalaki na iyon patungo kay Luis. 8 extremities. Umungol si Luis. Sumayaw siya at ginalaw-galaw ang mga palad sa hugis dragon. Zap! Inampis niya ang dibdib ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang mga galaw ay sinabayan pa ng isang malakas na pagtulak. Sigaw ng lalaki habang lumilipad pa atras na parang saranggola. Boom! Ang natitira sa malaking lalaki ay iniwas ang magkabilang kamao kay Luis. Ang pag-atake ay kasing lakas ng bagyo. Mabangis na humakbang pasulong si Luis, ibinigay ang kanyang makakaya upang iwasan ang mga kamao na iyon ng mabilis hanggat maaari. Nestling Mountain. Boom! Malaking puwersa ang lumabas sa katawan ni Luis. Ang kanyang kapangyarihan ay kasing lawak ng karagatan. Sumandal si Luis sa isa sa mga lalaki. Sa kanya pinalabas ang lalaki. Habang lumilipad pa atras ang lalaki, nabangga niya ang isa pang lalaki sa likuran niya. Pareho silang lumipad pabalik. 8 extremities, avalanche. Sa huling galaw niya, hinawakan ni Luis ang palso ng naunang lalaki. Ang hindi nakikitang enerhiya pagkatapos ay dumaloy sa katawan ng lalaki, tumakbo mula sa palso ng lalaki hanggang sa kanyang balikat. Basag. Nawala ang bawat kasukasuan sa mga bisig ng lalaking ito. Pagkatapos ay itinulak siya ng isang malakas na puwersa, lumilipad pabalik. Sa loob ng 1 minuto o higit pa, lahat ng 4 na lalaki ay ibinagsak ni Luis sa lupa. Pumalakpak. Isang tunog ng palakpakan ang nanggaling sa gilid. Si Dixon, na may 3 section na staff na nakasabit sa kanyang leeg, ay naglakad patungo sa kanila nang nakangiti. Kamangha-manghang, kahanga-hanga. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ang 8 extremities feast. Nakakapagbukas ng mata. Tinanggal ni Luis ang kanyang mga kamao. Nilinggan niya si Dixon at nagmamadaling inilahad ang mga kamay. Pagbati, Little Scholar. Ngumiti si Dixon at sumagot, Mr. Quintes, masyado kang mabait. Just call me by my name, or call Neddy Keys. Ipagpalagay ko na ang mga pinsalang iyon ay hindi dapat maging maraming problema ngayon. No biggie, I am fine. Nagpatuloy si Luis, hindi ko nagawang pasalamatan si Little Scholar sa pagligtas sa buhay ko kanina. Mangyaring tanggapin ang aking taos pusong pasasalamat. You're most welcome.
Pinigil ni Dixon ang pagsaludo ni Lewis. Sabi niya, iniligtas lang kita dahil nakalista ang pangalan mo sa journal ko. Hindi mo pa ako inaaway, kaya hindi ka mamatay. Ang journal mo. O eto na. Umiti si Dixon at naglabas ng maliit na itim na journal. Noong ako ay 10 taong gulang, hindi ko sinasadyang natisod ang isang paraan upang madagdagan ang lakas ng militar na iniwan ng ninuno ng aking pamilya. Ninuno ng pamilya mo. Iyan ay tama. Ang pangalan niya ay Baxter Watt. Siya ang huling martial scholar ng Celestial Empire. Speaking of Baxter, isang bahagyang pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ni Dixon. Noon, hinamon ni Baxter ang 100 martial arts schools mula sa mainland mula noong murang edad na 13. Tinalo niya ang 100 kinatawan ng mga pangunahing paaralan ng martial arts sa edad na 19, natuto habang nakipaglaban siya sa mga labanang iyon, at kalaunan ay naging mahalagang martial scholar. Pagkatapos, itinuro ni Dixon ang 3 seksiyon na patpat na nakasabit sa kanyang leeg at sinabing, kita mo. Ito ang parehong stick na ginamit ni Baxter sa labanan. Pinangalanan itong Knight's Rod. Napanalo niya ang titulong martial scholar sa mga nunchucks na ito. Sagot ni Lewis. Ang mga salita ni Dixon ay humihimok ng isang bagay sa loob ng kanyang puso. No wonder you are called the Little Scholar. So, sinusundan mo ba ang landas ni Baxter? Oo. Humisi si Dixon, kitang-kita ang mapuputing ngipin. Napuno ng matinding kumpiyansa ang kanyang ekspresyon. Noon, ang aking ninuno ay gumugol ng 10 taon upang hamanin ang lahat ng mga masters mula sa mainland. Pagkatapos ay pinagsama niya ang pinakamahusay na pamamaraan ng daang martial arts styles at naging isang grandmaster. Ngayon ako, si Dixon, ay gagawa rin ng ganoon. Susundin ko ang landas niya. Naniniwala ako na malalampasan ng estudyante ang master. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Dixon. Sinabi niya, ikaw ang pinakamakapangyarihang master ng 8 Extremities Fist na kilala ko. Sa makatuwid, ang layunin ko sa pagliligtas sa iyo ay upang labanan ka. Maaari kang mamatay, ngunit dapat kang mamatay sa aking mga kamay. Kabanata 457. Demi Watt. Si Louis Quintes ay iniligtas ni Dixon Watt na nangangahulugang lahat ng dati niyang pagmamayari ay pag-aari na ni Dixon. Dahil dito, gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Dixon. Kaya naman naging seryoso si Louis. Si Dixon Knight ay mukhang bata sa labas, ngunit ramdam ni Louis ang malakas na momentum na nagmumula sa kanyang katawan. Kinailangan ni Louis na gawin ang lahat para harapin si Dixon. Iyon ang napakalaking paggalang niya kay Dixon, ang kanyang tagapagligtas. Magsimula na tayo. Inilagay ni Dixon ang journal sa kanyang kamay sa isang tabi. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang pag-atake gamit ang Knight's Rod. Ito ay maliwanag na siya ay masyadong mahilig sa Louis bilang isang kalaban. Good, sagot ni Louis. Siya rin, buong lakas, inilunsad ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap, ang dalawang silhouette ay nakikipagkompetensya sa isa't isa sa training square. Namangha si Louis kay Dixon. Nilagyan siya ng ganoong kalaking lakas sa murang edad na ito. Ang kanyang mga galaw ay iba-iba na ang mga ito ay isang koleksyon ng mga pinakamahusay na estilo ng martial art. Hindi lang iyon, ang mga galaw na iyon ay pinagsama-sama sa kanya. Dixon ay nipt ang crafts at itaas ito sa kanyang paraan upang labanan. Sa simula pa lang, si Louis ay madaling durugan ni Dixon. Sa totoo lang, hindi talaga tugma si Louis kay Dixon. Ano bang iniisip mo? Kung hindi ka nagpapansinan, kahit anong oras pwede kitang talunin. Posibleng bugbugin kita hanggang mamatay. Nagmukhang Sonny Boy next door si Dixon kapag wala sa combat mode, kahit medyo maloko. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa mode ng labanan, si Dixon ay matalim bilang isang kutsilyo, na nagbago sa isang ganap na naiibang tao. Boom! Ang mga nunchuck sa kanyang kamay ay malakas na nabasag sa ulo ni Louis. Napaatras ng puwersa si Louis ng ilang hakbang. Ang pakiramdam ay parang tinutukan ang ulo ng isang napakalaking baras na bakal. Ang tama ay naging sanhi ng pag-ungol at pagkahilo ni Louis. Ilang beses umiling si Louis. Pansamantala ay napatalo na naman si Dixon sa kanya. Nestling Mountain. Nag-react si Louis sa pamamagitan ng instinct at marahas na sumando sa kanyang kalaban. Sa isang iglap, pinalipad ng puwersa si Dixon pabalik. Gayunpaman, hindi siya lumipad at bumagsak sa lupa tulad ng iba. 2 beses na inihagis ang buo niyang katawan sa ere.
Ang tatlong seksiyon na tauhan sa kanyang kamay ay noontog sa lupa, pagkatapos ay itinulak niya sa lupa upang tulungan ang kanyang katawan na gumawa ng pitik at tumalbog pabalik. Dali-dali namang ibinato ni Dixon ang stick, ibinato ito ng malakas sa mukha ni Lewis. Pagkatapos ay itinapon si Lewis sa lupa. The moment when Lewis touched the ground, medyo natulala siya. Siya ay nagsasanay ng 8 Extremes Fist sa loob ng maraming taon, at hindi pa siya natatalo sa laban noong ginamit niya ang Nestling Mountain sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang binata sa edad na 20s ay maaaring talagang talunin ang kanyang estilo ng Nestling Mountain na may 3 seksyon na staff. Ang eksena ay mabigla sa sinumang makasaksi. Ito. Paano ito naging posible? Tumayo ka at lumaban. Nakahanda si Dixon para sa laban. Hindi siya titigil hanggat hindi inaanunsyo ang isang nanalo. Si Lewis ay parehong hinalo. Pumuga siya ng isang bibig ng dugo, kalahati ng kanyang mukha ay malubha na namamaga. Gayunpaman, bumangon siya mula sa lupa. Ipagpapatuloy pa lang ng dalawa ang laban, biglang gumalaw ang isang puting figure mula sa training ground at humarang sa dalawa. Young Master, hiniling ka ng matandang master. Nakasuot ng puti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nasa unang bahagi ng edad 40. Gayunpaman, binigyan niya ang mga tao ng pakiramdam ng kaaya-aya at elegante. Ang kwelyo ng kanyang puting damit ay isang grupo ng mga puting ulap na may berde na gintong sinulid. Ang pattern ay isang metapore para sa kanyang pangalan, Neil, the Savant. Ang presensya ni Neil ay agad na nagpatigil sa away nina Lewis at Dixon. Gayunpaman, nasa mood si Dixon, kaya hindi niya pinakinggan si Neil. Ipinagpatuloy niya ang pag-indayog ng kanyang mga tauhan kay Lewis. Uncle Neil, you need to move to the side. It can wait until I finish the fight. Gayunpaman, hinarang muli sila ni Neil sa pamamagitan ng paghawak sa dulo ng pamalo ni Dixon. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Young Master, how dare you make Old Master wait for you? Ito. Si Dixon ay maaaring mukhang matapang na tipo, ngunit pagdating sa matanda, tila natatakot siya. Kaya't iniligpit niya ang Knight's Rod at sinabing, hindi ko dapat pinaghintay si Lolo ng masyadong matagal. Tio Neil, sasama ako sa iyo. Tumingin si Dixon kay Lewis at sinabing, hintayin mo ako dito. Itutuloy natin mamaya. Mayroong isang matahimik na pond na gawa ng tao sa loob ng Canentine Mansion. Kumpleto ang lugar sa rock quarry, mountain spring, at mga isda na lumangoy sa spring. May isang maputing balbas, maputi ang buhok na matanda, nasa edad 80, nakaupo sa tabi ng lawa. Ang lalaki ay si Demi Watt, lolo ni Dixon, apo ni Baxter Watt, at pinuno ng Canentine Mansion. Si Demi ay nakaupo sa tabi ng lawa, nagpakasawa sa pangingisda at pagpapahinga. Sa tabi niya, pinapaypayan siya ng 2 batang katulong ng futon fans. Tinundan ni Dixon si Neil sa lugar, saka naglakad silang 2 papunta kay Demi. Lolo. Nang dumating si Dixon, ang una niyang ginawa ay suriin ang fish bucket sa tabi ni Demi. Nakangiting tanong niya, kumusta ang ani ngayon, Lolo? Sumilip siya sa fish bucket, sinilip ang kanyang mga labi at sinabing, Lolo, 3 na lang ang isda mo rito. Hindi maganda ang lagay mo ngayon. Dito, bakit hindi ako mag-ugoy ng ilang pamalo para sa iyo? You better not. Pag-isipan mo muna ang pagkakamali mo bago mo ako kausapin. Umupo si Demi sa tabi ng lawa. Puno ng enerhiya ang boses niya. Napakalakas nito kaya karapat-dapat siyang maging supling ng isang martial scholar. Nang makita ni Dixon na galit ang kanyang lolo. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at kinailangan niyang masunurin na tumayo sa tabi. Kinaway ni Demi ang kanyang kamay. Agad namang ibinaba ng 2 kasambahay sa likuran niya ang mga fans at umatras. Maaari kang magpatuloy at maging abala sa iyong trabaho. Napatingin si Demi kay Neil at nagutos. Oo, aking Panginoon. Yumuko si Neil kay Demi bago ito umatras. Ang bawat detalye sa mansyon ay puno ng sinaunang tuntunin ng kagandahang asal sa palasyo ng hari. Ito ay hindi isang uri ng pagkukunwari pagkatapos ng lahat, ito ay Canentine Mansion ng Western Suez. Nagpatuloy si Demi sa pagtitig sa mga isda sa pool. Tahimik na nakatayo si Dixon sa tabi niya na para bang pinag-iisipan niya ang sarili niyang mga kamalian. Ang totoo, siya rin ay nakatitig sa pain ng isda nang hindi kumukurap, na para bang may matinding interes sa pangingisda. Lumipas ang 7 o 8 minuto. Sa labas ng asol, ang pain ay nagsimulang tumalon pataas at pababa. Tuwang-tuwang tinuro ni Dixon ang pain at sumigaw, Lolo, gumagalaw. Gumagalaw ang pain.
Nakakabit na. Kabanata 458. Ano ang naging mali? Matalim na pinandilatan ni Demi Watt si Dixon Watt. Ang sulyap ay sapat na para kiligin si Dixon. Agad siyang gumalaw ng konti at tahimik na tumabi sa gilid. Nitiyagang naghintay si Demi na makuha ng isda ang pain. Nang lumubog ang pain sa halos kalahating bahagi sa tubig, bahagyang kinamayan niya ang kanyang kamay at naglabas ng pulang koy. Good fellow, ito ay hindi bababa sa 300 gram. Nang mahuli ang isda, mas maganda ang mood ni Demi. Habang inaalis niya ang koy, itinuro niya ang tanong kay Dixon, na nasa tabi niya, hindi mo pa ba naiisip ang iyong pagkakamali? Inilibot ni Dixon ang kanyang mga mata at sumagot, Lolo, nagmamadali akong umuwi. Alam mong may kasama akong lalaki at naging abala sa pagpapagamot sa kanya. Kaya naman hindi ako nakarating para magbigay galang sa iyo noong oras. Pakiusap parusahan mo ako ng naaayon. Umuso si Demi. Medyo naging emosyonal siya. Dixon, alam mo ba kung bakit Demi ang ipinangalan sa akin ng lolo ko noon? Dahil ang ibig sabihin nito ay isang busog na sobrang puno ay madaling masira, sagot ni Dixon. Noon, nakuha ng iyong ninuno ang lahat ng mga merito ng 100 martial arts styles. Ibig sabihin, ang busog ay iginuhit ng masyadong puno, kaya siya ay nagretiro bago ang 30 taong gulang, at iyon ang nagtapos sa kanyang buhay. Ito ay maliwanag na ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay hindi gumagana. It will work, matigas na sagot ni Dixon. Noon, kahit kilala sa mundo ang ninuno, hindi sapat ang kanyang isip. Kaya nga nagkamali. Pero naniniwala akong malalampasan ko siya. Masarap maging confident, pero hinding-hindi ka makontento, sabi ni Demi, habang inilalagay ang koy sa fish bucket. Ang isda ay gumagawa ng splash kapag pumapasok sa tubig. Dapat ay alam mo na ngayon na hindi kita tinanong dito dahil hindi mo ako dinalaw. Ngumiti si Dixon at sinabing, Lolo, wala na akong ibang maisip na dahilan kung paano kita ikinagagalit maliban dito. Biglang naging matigas ang titig ni Demi. Ibinaba niya ang pamangwit sa kanyang kamay. Ang sinulid ng pangingisda ay gumawa ng isang basag na tunog ng iwagayway ito ni Demi. Parang letigo ang sinulid, at pagkatapos ay inihampas ni Demi sa katawan ni Dixon. Hindi nakayanan ni Dixon ang sakit at napasigaw siya ng malakas. Seryoso ako sa'yo, huwag kang makikipagbiruan sa akin. Kung hindi, hahampasin kita hanggang mamatay ngayon. Lolo. Lumuhod. Napaluhod si Dixon sa lupa kasabay ng pagkulog. Bakit kita pinapunta sa Prime City of Riverdale? Lolo, ito. Malakas ang kabog ng puso ni Dixon. Ang pinakakinatatakutan niya, kung tutuusin, hindi naman talaga maiiwasan. Sabihin mo na. Galit na galit si Demi. Tinadya niya. Dahil sa estado ng kanyang lolo, hindi nang ahas si Dixon na gumawa ng kahit ano. Hiniling mo sa akin na bisitahin ang pamilya York at selyuhan ang kontrata ng kasal kay Miss Connie York. Bahagyang tumango si Demi. Then, anong ginawa mo? I went to Connie to break off the marriage contract. Sa puntong ito, si Dixon ay natakot sa galit ni Demi. Kaya, nagmamadali siyang nagpaliwanag, Lolo, it wasn't my idea alone. Iisa ang ideya namin ni Miss Connie. Tayo ay mga kabataan sa bagong panahon. Kaya naman, pareho kaming tutol sa arranged marriage. Plus, both you and the head of that York family were made a pact from the beginning. Though may kontrata, pumayag man tayo o hindi sa arrangement ay nasa sarili nating kagustuhan. Dahil wala sa amin ang pumayag dito, it's itinuturing na hindi wasto. Kaya, Lolo, hindi mo talaga ako masisisi sa bagay na ito. Bastos. Hindi pinansin ni Demi ang paliwanag ni Dixon. Muli niya itong sinampal. Ikaw, huwag na nating pag-usapan kung valid ba ang kontratang ito o hindi. Sabihin mo sa akin, binisita mo ba ang pamilya ng York? Bisita. Apo ka pala ni Demi Watt. Isang tunay na inapo ng isang tunay na scholar, paano ka magiging bastos? At ang aktwal na dahilan sa likod nito ay dahil hindi ka makapaghintay na hamanin ang master ng Wing Chun na iyon sa isang tunggalian, hindi ba? Bakit pareho ang ugali mo sa iyong ninuno? Dixon retorted, hindi ba't maganda ang pagmamayari ng parehong birtud? Naging scholar siya pagkatapos, at hindi ba't dahil sa kanya kaya umunlad ang pamilya namin sa sikat na pamilya sa South? Lolo, don't worry. Bigyan mo pa ako ng isa pang 10 taon at higit pa.
Malalampasan ko ang hina't patanyagan ng pamilya natin sa Celestial Empire tulad ng ginawa ng aking ninuno noon. Basag. Ang ambisyon ni Dixon ay hindi nakamit ang pagsang-ayon ni Demi sa halip, muli niyang hinampe si Dixon. Kapag ang sinulid ng pangingisda ay tumama sa katawan ng isang tao, ito ay kasing sakit ng hiwa ng kutsilyo. Iyon ang uri ng sakit na nakakasakit sa laman. Sa ngayon, kaunting mga marka ng dugo ang naiwan sa katawan ni Dixon ni Demi. Si Carson York ng Riverdale at ako ay magkaibigan na lampas sa mga hadlang sa edad. Kaya naman nag-file kami ng marriage contract. Dixon, let me tell you this. I won't approve of canceling that marriage contract between you and Connie. Lolo. Balisa si Dixon. Hinihiling mo pa rin ang isa pang letigo, hindi ba? Bahagyang lumiit ang mga pupils ni Dixon. Takot na takot siya sa letigo. Naubusan na siya ng mga pagpipilian at napilitang sumang-ayon dito. Susundin ko ang sasabihin mo sa akin. Anyway, pinapirma ko na yung girl sa contract. Wala nang bisa ang kontrata. It doesn't matter if the contract is invalid. You need to go to your room now and reflect on your mistake. Kapag umalis ka, dapat kang pumunta sa York family sa Riverdale at mag-propose sa babaeng iyon. Nataman si Dixon. He looked at Demi with an incredulous face. Lolo, you said that you will not force me into an arranged marriage. Sinabi ko nga, pero umaatres ako ngayon. Ano ang magagawa mo? Pero Lolo, kahit mag-propose ako sa kanya, baka hindi pumayag si Connie. Umuso si Demi at sinabing, it's your business to propose. Pumayag man siya o hindi, it's her business. There will always be a response to an action. Kung hindi mo gagawin, paano mo malalaman kung siya o hindi pumayag? At ikaw lang ang pumayag. Inalis ni Demi ang pamangwit. Naglagay siya ng isa pang pain sa kawit at muling inihagis sa tubig. Higit pa rito, ikaw ang aking apo, ang munting scholar ng kanlurang Suez. Naniniwala akong nasa iyo ang lahat ng paraan upang mahawakan ang maliit na batang babae mula sa pamilya York. Pero Lolo, napakaraming bagay ang naghihintay sa akin. Hindi mo ba ako mabibigyan ng pahinga? Nais ni Dixon na makipag-ayos sa kanyang mga termino, ngunit hindi siya binigyan ni Demi ng pagkakataon. Kaway ni Demi, you can stop the wishful thinking of challenging all the martial arts masters from all over the world. If you don't marry the girl from the York family, ako mismo ang lulumpo sa iyo. Kabanata 459. Kababayan ng hari ng Riverdale. May binanggit si Demi Watt tungkol sa pag-aalis ng martial arts sa naunang pag-uusap. Kahit na kung paano ito isinagawa ay hindi kasing misteryoso tulad ng ipinakita sa mga serye sa TV. Ang ibig niyang sabihin ay basagin ang magkabilang kamay at paa ni Dixon Watt. Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Dixon. Sabi niya, Lolo, seryoso ka ba? Tingin mo nagbibiro ako sayo. Tumitig si Demi Watt kay Dixon at sinabing, parusahan ka para sa isang linggong pagkakulong kapag nakalabas ka, pumunta ka agad sa pamilya York sa Riverdale at hilingin ang kamay ni Connie York sa kasal. Umalis si Dixon na may lungkot sa mukha. Hindi pa rin siya naglakas loob na suwiin ang kagustuhan ng kanyang lolo. Hindi nagtagal pagkaalis ni Dixon, dumating si Neil, the savant, at binati niya si Demi, Old Master. Bahagyang tumango si Demi. Yung lalaking ibinalik ng bata, do you like him? Oo. Tumango si Neil at nagpaliwanag, ang lalaki ay bihasa sa 8 Extremities Feast. Maaari siyang ituring na isang master sa loob ng lugar. Bagamat hindi siya sapat na makapangyarihan, kung nilinang natin siya ng mabuti, may potensyal siyang bumangon upang maging isang 6 aces ng Canentine Mansion. Natawa si Demi at sinabing, karaniwang wala sa tono ang batang iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay nakagawa siya ng isang mabuting bagay nang hindi sinasadya. Pero Old Master, kulang na lang tayo sa sage sa mga aces. Mukhang hindi bagay sa posisyon na iyon ang pisikal na anyo ni Luis Quintes. Patuloy na tumawa si Demi at sinabing, the so-called 6 aces was just a name passed down by tradition. Hindi banggitin na ang unang scholar ay tinanggal sa listahan ng 6 aces. Walang kinalaman ang posisyon na iyon sa hitsura ng isang tao. Susubukan mo siya para sa akin. Kung siya ay kasing husay ng sinasabi mo, bibigyan namin siya ng titulong 8 Extremities Sage. Oo, matandang guro. Pagkaalis ni Neil, nagpatuloy si Demi sa pagupo sa tabi ng lawa at sa pangingisda. Pagkatapos, kinuha muli ang pain ng isda.
Pinaikit ni Demi ang kanyang mga mata. Sa pag-indayog ng kanyang braso, nahuli niya ang kanyang sarili ng isa pang pulang koy. Pagkalipas ng ilang araw, sa open-air restaurant sa tuktok na palapag ng Dome Restaurant sa Coast City of Riverdale. Kalahating buwan na ang nakalipas, nagdaos si Joe Quintes ng roundtable meeting dito. Tinubukan niyang pag-isahin ang 22 pinuno ng Riverdale upang harapin sina Tir Sommers at Carson York. Kabalintunaan, napunta siya sa paggawa ng lana at umuwi na ginupit na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Samantala, hindi pinahirapan ni Carson ang mga ulo ng pamilyang iyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na siya ay makoronahan bilang Riverdale King sa loob ng 2 linggo. Ipapadala niya ang mga imbitasyon noon. Ang mga sumasang-ayon na suportahan siya ay tinatanggap na dumalo sa pulong. Kung hindi sila pumayag na gawin ito, ayos lang na hindi dumalo, ngunit ang mga kahihinatnan ay malinaw sa lahat. Ngayon ang araw na itinakda ni Carson para sa pagpuputong. Bilang karagdagan sa 22 pinuno mula sa Riverdale, nagpadala rin si Carson ng 100 imbitasyon. Sa kabuuan, mahigit 30 pamilya at grupo ang inimbitahan. Ang lahat ng mga kinatawan na ito ay napaka-impluwensya sa loob ng Riverdale Province. Sa kanilang suporta, maaaring maangkin ni Carson ang korona bilang Riverdale King. Half a month ago, ang parehong grupo ng mga tao ay inimbitahan ni Joe sa roundtable meeting. Mahigit sa kalahati ng 22 leader na dumating sa pulong ay hindi eksaktong tinitiyak si Carson. Napangisi pa sila sa kanilang mga puso, naghihintay kung paano matatapos sina Carson at Tir ng Con City. Kung tutuusin, nasaktan nila ang pamilya Quintes, isang makapangyarihang pamilya sa Timog. Sa kanilang opinyon, hindi nagkaroon ng pagkakataon sina Carson at Tir laban sa pamilya Quintes. Gayunpaman, ngayon ang balita na ang pamilya Quintes ay dumanas ng malaking kaguluhan ay naglakbay ng malayo sa buong Timog. Ang mga kilalang pamilyang ito mula sa Riverdale ay binibigyang pansin ang mga galaw ng pamilya Quintes at ang pamilya York at ang kinalabasan ni Tir. Gayunpaman, lumipas ang kalahating buwan, at nanatiling hindi nasaktan ang pamilya York. Ang sentro ng lungsod ng Con City at ang Autumn Field Group ay tumatakbo gaya ng dati. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang pamilya Quintes, isang makapangyarihang pamilya sa Timog, ay walang nagawa kay Carson at Tir. Kasabay nito, ang mga taong ito ay nakatanggap din ng balita na ang pamilyang Quintes, ang Southern Gentry, ay kontrolado na ngayon nina Carson at Tir. Kaya, kapag determinado si Carson na makoronahan bilang Riverdale King, sino ang maglalakas loob na tumanggi? Kalimutan ng tungkol sa insidente sa pamilya Quintes sa Astral Province. Dahil sa posisyon at lakas ng York Farm Miley sa Riverdale ngayon, sapat na para ilagay si Carson sa trono. Si Carson ay hindi nakoronahan bilang Riverdale King sa loob ng maraming taon dahil kay Yannick Lloyd the North River King. Ngayong si Yannick ay napatay na ni Carson, nararapat lamang na angkinan niya ang trono. Sa makatuwid, halos lahat ng mga kinatawan mula sa 30 higit sa mga pamilya o grupo ng Riversdale ay dumalo sa seremonya pagdating ng araw. Sa parehong araw kalahating buwan na ang nakalipas, mayroong 2 malalaking round table na inilagay sa gitna ng restaurant. Ito ay sapat na upang mapaunlakan ang 40 tao. Ngayon, inimbitahan ni Carson ang kabuoang 35 tao. Bandang alas 6 ng hapon, may kabuoang 34 na tao ang nagpakita. Tahimik ang kapaligiran gaya ng dati. Walang nangahas na magsalita hanggang sa naayos ang usapin. Sa harap ng glass window, magkatabi sina Carson at Tir. Tiningnan ni Tir ang oras sa kanyang relo at sinabing, alas 6 na ngayon. Sa 35 taong inimbitahan mo, 34 sa kanila ang nagpakita. Sinong missing? Iyon ay si Sawyer Xavier ng Salem City. Sila ang pinakamalaking pamilya sa Salem City at noon pa man ay napakalapit sa isang partikular na unang antas ng Maharlika sa Timog. Dahil dito, natatakot ako na hindi siya sumasang-ayon sa kukunin ko ang korona. Ang pamilya Xavier. Mahinang ibinulong ni Tir ang pangalan habang may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. I guess Sawyer Xavier would definitely come, just that he would deliberately late arrive. He's just trying to give you a hard time, di ba? Tapos, lumingon si Tir at tinitigan si Carson, ano ang plano mo mamaya? Napabuntong hininga si Carson at sinabing, lahat ng tao ay may karapatang pumili. Kung hindi susuportahan ng pamilya Xavier na maging Riverdale King, hindi ko talaga kayang humingi ng suporta sa kanya. Huwag mo na siyang hintayin, gusto mo bang pumunta at sumama sa iba?
Tanong ni Carson habang naglalakad patungo sa isa sa malalaking bilog na mesa. Hindi siya sinundan ni Tyr. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng salamin na bintana, pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Habang papalapit si Carson sa mga mesa, lahat ng 34 na pinuno ng mga pamilya ng Riverdale ay sunod-sunod na tumayo. Hindi na kailangan ng ganyang formality. We can relax a bit. Halika, maupo ka. Inom tayo. Nagsiupo na silang lahat. Pinuno ng isang nakatalagang waiter ang kanilang mga kopeta bago itinaas ng lahat ang kanilang mga kopeta. Hail the Riverdale King. Baka sa mukha ng lahat ang paggalang kay Carson. Bagamat walang nakakakita ng eksakto kung ano ang nasa isip nila, kahit sino man lang ay walang sino mang naruroon ang nangahas na tumutol kay Carson na makoronahan bilang Riverdale King. Kabanata 406 na po. Ang mayabang na Sawyer Savior. Itinaas ni Carson York ang kanyang baso at sinabing, magtulungan tayong lahat. At ako, si Carson, ay narito upang tiyakin sa inyong lahat na sa hinaharap, aakayin ko si Riverdale sa mas mataas na antas. Tara, mag-toast tayo. Salamat, Hari ng Riverdale. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga baso at inubos ang alak sa isang lagok. Pagkatapos, biglang may narinig na boses mula sa pintuan. Ay nako, pasensya na. Ang traffic kasi na late ako. Ang lalaki ay isang medyo may edad na lalaki na may malaking tiyan. May hawak siyang tabako sa kanyang kamay. Ang kanyang pagpasok ay dramatic habang siya ay humihinga habang naglalakad mula sa pintuan. Lahat ng mata ay napalingon sa lalaking iyon. Ang lalaki ay walang iba kundi si Sawyer Savior, ang pinuno ng pamilya Savior mula sa Salem City. Napakalaki ng ulo ni Sawyer na kitang-kita sa buong katawan niya ang kanyang kayabangan. Sa likod niya ay isang malaking grupo ng mga bodyguard. Dahil ginanap ni Carson York ang roundtable meeting para makoronahan bilang Riverdale King, nagpa siya ang lahat ng pinuno ng pamilya na iwan ang kanilang mga bantay sa ibabang palapag. Walang nagsama sa kanilang mga bodyguard kasama sila sa pinakataas na palapag. Ito ay pareho para kay Carson. Pinananatili niya sina Jay Blade, Joshua Murray, at ang iba pa na nakatayo sa mas mababang antas. Sa isang paraan, siya ay prangka sa lahat. Gayunpaman, iba ang ginawa ni Sawyer sa pamamagitan ng pagdadala ng malaking grupo ng mga bodyguard kasama niya. Siya ay kumikilos na mayabang, at tila hindi niya iginagalang si Carson, ang bagong nakoronahan na Riverdale King, sa lahat. Hindi lang iyon, hindi niya binigyan ng respeto si Carson. Marahil sa kanyang mga mata, lahat ng naruroon ay basura. Maraming tao ang hindi nasiyahan sa inasal ni Sawyer, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na ipakita ang kanilang inis. Alam ng lahat kung sino ang nasa likod ni Sawyer. Nakatalikod ang isang giant. Tinuportahan siya ng isang first-tier Southern gentry. Kahit si Carson ay nakoronahan na ngayon bilang Riverdale King at siya ang namamahala sa Riverdale Province. Kung pinagsama-sama niya ang mga puwersa sa pamilya Quintes mula sa Astral Province, ang kanyang lakas ay hindi pa rin maihahambing sa tunay na tier giant sa Timog. Sa makatuwid, ang pagmamataas ni Sawyer ay hindi walang dahilan. Ang lahat ng ito ay isang gawa, sadyang ginawa para tapakan ang ulo ni Carson. Naglakad si Sawyer patungo sa mga round table. Iniskan niya ang mga nasa harap niya para lang makitang walang puwang sa magkabilang mesa para sa kanya. Tumayo ka na. Bale wala ng upuan. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumikha ng isa. Tinapik ni Sawyer ang balikat ng isa sa pinakamalapit na lalaki at inutusan siya. Nag-alinlangan ang lalaking ito. Kung tutuusin, nakakahiya kung susundin niya ang kanyang mga utos. Hinihintay niyang magsalita si Carson, ngunit nanatiling tahimik si Carson. Sa halip, sinimulan ng galit ni Sawyer ang galit, hindi mo ba narinig ang alinman sa aking mga salita? Tumayo ka at bigyan mo ako ng iyong upuan. Hindi pa rin umimik si Carson. Ang lalaki ay naubusan ng pagpipilian at napilitang tumayo ng masunurin. Hindi siya naglakas loob na saktan si Sawyer ng padalos-dalos, ngunit siya ay nabalisa at lalo pang nadismaya kay Carson. Hindi ba narito si Carson para makoronahan bilang hari ng Riverdale? Dahil kusang loob na nagtipon ang mga pinunong ito upang sumailalim sa kanyang bandila, dapat silang protektahan ni Carson. Ngayong binubuli ni Sawyer ang kanyang mga tao, hindi man lang nangahas si Carson na sumilip. Ang pagkabigo ay hindi lamang naramdaman ng mananapilitang isuko ang kanyang upuan, kundi lahat ng dumalo sa pulong. Si Sawyer pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-upo.
Kumuha siya ng isang bote ng red wine at uminom ng kalahating bote sa isang lagok na parabang tubig ang iniinom niya sa halip na alak. Sorry, ngayon lang ako naglakad ng sobrang bilis. Medyo nauuhaw ako. Talagang hindi ako maganda sa pag-inom nito, pero sigurado akong walang tatutol, di ba? Walang sumagot sa kanya, ngunit mukhang malabo si Sawyer. Pagkatapos, tumingin ng diretso si Sawyer kay Carson. King York, kung gusto mong kunin ang posisyon bilang hari ng Riverdale. Ako, si Sawyer, mula sa pamilyang Xavier sa Salem City, ay wala talagang masasabi. Halika, King York. I'll make a toast to you. Itinaas ni Sawyer ang kalahating bote ng red wine. Napangiti si Carson sa kamahina at itinaas ang baso niya. Pinasasalamatan ko ang suporta ni Brother Xavier. Maraming salamat, sabi ni Carson, na naubos ang alak sa kanyang baso sa isang lagok. Gayunpaman, pinaikit ni Sawyer ang kanyang mga mata at ngumiti. Aniya, napakabait mo, King York. Pero sa lahat ng kaseryosohan, hindi talaga kita masyadong masuportahan. Sigurado akong alam mo na ang negosyo ng pamilya Xavier ay bihirang gumana sa Riverdale sa panahong ito. Mas gusto naming makipagnegosyo sa mga first tier na higanti sa Timog. Dahil dito, ang pamilya Xavier ay hindi masyadong nakikibahagi sa bahaging ito ng ang Riverdale na. Kung ganoon, kung sino ang makoronahan bilang Riverdale King ay walang gaanong kinalaman sa Xavier Family. King York, naaga mo na ang trono ng Riverdale, at ang pamilya Xavier ay hindi tutol dito. Ngunit, kung sila ay isang katulad na pagpupulong muli sa hinaharap, ang pamilya Xavier ay nais na hindi kasama dito. Nakuha mo kung ano ang tama. Tama ba ang ibig kong sabihin, King York? Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Sawyer, nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng mga naruroon. Ano ang ibig sabihin nito ni Sawyer? Tahasan ba niyang sinasabi na gusto niyang umiwas sa relasyon nila ni Riverdale? Ngayong ang pamilya Xavier ay kaanib na sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Timog, hindi na siya makapaghintay na humiwalay sa Riverdale. Dahil dito, hindi na siya nasa ilalim ng kontrol ng Riverdale King sa hinaharap, tama ba? Hangga't handa ang pamilya na umalis sa Riverdale Province at ang ugat nito sa ibang mga lungsod sa Timog, ayos lang kung gusto niyang gawin iyon. Gusto pa rin ng pamilya Xavier na tumira sa Riverdale, binubuli niya si Carson. Lahat ay naghihintay sa magiging reaksyon ni Carson. Ang sino mang may kaunting dugo sa kanyang mga ugat ay magagalit na ngayon. Si Carson, gayunpaman, ay nanatiling matatag na parang bundok. Nagawa pa niyang ilagay sa nakangiti niyang mukha habang nakatingin kay Sawyer. So, ganito ang ugali mo, Kuya Xavier. Oo nga, hindi ko ba nilinaw iyon? I'm sure hindi mo na ako kailangan magpaliwanag sa pangalawang pagkakataon, di ba? Sige, kung ganoon. Napabuntong hininga si Carson. Pagkatapos, hiniling niya sa waiter na buhusan siya ng isa pang baso ng alak. Tumanggi si Kuya Xavier na maging kakampi namin. Ayaw mong sumama sa amin dahil napakaliit ng Riverdale na lugar para paglagyan ng bigi na tulad mo, tama? Ahaha, hindi yun ang sinabi ko. Tumawa si Sawyer habang tumayo, gayunpaman, isang karangalan para kay King York na kilalanin ako bilang isang bigi. Pagkatapos, sinadya ni Xavier na tingnan ang relo sa kanyang palso. Gabi na. Let's leave it at that, King York. Marami pa akong gagawin, kaya aalis muna ako. Kung walang espesyal sa hinaharap, huwag na nating kontaken ang isa't isa. Pagkatapos sabihin niyon, walang pakialam si Sawyer kung pumayag si Carson sa kanyang kahilingan o hindi. Siya swaggered out patungo sa pinto kasama ang kanyang malaking grupo ng mga bodyguards. Agad na naging awkward ang atmosphere sa restaurant sa itaas na palapag. Marami sa mga bisita ang malinaw na nadismaya sa kinalabasan. Ito ba ang ginawa ng Riverdale King?